Mount Moriah. Yan ilalay sa may Mount Moriah. Si Isaac. Ngayon nilagyan nila ng dito yung templo talaga ni Solomon. Yun yung nakasulat. Oh. Diba, pupunta tayo Muslim. Sa Genesis 2:22. Sign thy only son Isaac and lead him to the land of Moriah. Oh, diba? Ngayon, Moriah na yan. Mount Moriah. Dito yan. Sa 2 Chronica 3:1. 2 Chronica 3:1. Ayan o. 2 Chronica 3:1. Bibigyan again ito mga Chronica, hindi 2 Corinthians sa bulay. 2 Chronica yun. 3:1. And Solomon began to build the house of the Lord at Jerusalem in Mount Moriah, where the Lord appeared unto David his father, and the place of David is prepared on the temple the floor on the Jebusite. So doon po inalay si Isaac, no? Wala akong Ismael doon na inalay. At nung sa Genesis 21:22, tingnan nyo ha. Tagalugin natin. Sinabi kasi dito sa Genesis 22. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito. Yung buong chapter na 21. Yun. Yan na yun. Pakikita ko sa inyo mamaya. Yan o. Si Ismael ay lumakit. Naging mga ngaso sa parang. Nakipag yan o. Kasi pinatuli yan ng pagdating ni Isaac. Ito. Pagkatapos ng mga to, yung sa Beersheba kasi nagtuloy yan. Yung balon talaga ni Abraham sa Beersheba. Diyan o. Mamaya may discuss sa inyo yan. Pagandaan natin si Ali. Yan lang naman mga re-review nyo. Tapos yung Quran nila na may Genesis 18. Kaya puro fabricated yung Quran eh. Parang naman si Hagar yung naglisi. Naunang anak talaga si Ismael, pero lumaki yun at naging mga basahin niyo yung kwento. Lumaki na si Isaac. Nung lumaki si Isaac, pinalayas. Palayasin mo yung alipi ito. Isang anak din na maaliw, gagawin kong isang bansa, sabi ng Diyos, sapagkat si anak mo. Pinatong sa kanyang balikat, may koma yan, at ang bata, hindi sinabi ng bata, pinatong sa balikat. Sinanggala siya ilang ng Beersheba. Nasa 12 years old na yan siya, 13 ang tinuli yan. Ngayon pinalayas yan, hindi yan bata. Nasa 13 na yan, 12. Sinasabi lang na baby. Ng mga maling scholar. Nung tinuli yan ang pagdating ni Isaac, 13 years old. Ngayon lumaki, naging mga ngaso. So 13, mga 25 nagkaasawa yan si Ismael. Naging mga ngaso na nga, lumaki na eh, sabi dyan Kaya ang balon ni Abraham nasa Beersheba.
Ay no, nanansa sa ilang ng parang kinuha siya ng kanyang ina ng asawa sa lupain ng Ehipto. Si Ismael. Di ba? Yung Paran, meron ako record niyan. Sablay talaga Muslim dyan. Wala ang Paran na ang Arabe nasa pagitan ng Paran at Topil Tapila. Si Deuteronomy 1:1 yun. May video ko doon, yung Paran. Yung namatay si Samuel, bumaba si David sa Paran. Saktong-sakto lahat yun, pati bibingan ni Samuel. Ngayon, yung sinasabi ng Diyos na makaraan ng mga bagay na ito, yun yung sa 22-21 na. Di nakipagtipan nga kay Abimelech doon sa 7 balon ng Berseba. Wala namang kwento Islam dyan no? May kita nyo, may Berseba ngayon. Intindi nga nung mapa. Sumunod doon sa kwento ng Bible. For how many thousand years na yan. Tapos, yun, pinukod ni Abraham 7 korderong babae. Nakakas na ano kalugan ng 7 korderong babae na yan. Magiging patuto yan na hinukay kong balong ito, sabi. Kaya nga 7 kordero tinawag yung takong na Berseba. Beersheba, meaning yun talaga 7 Sige, gumawa sila isang tipan sa Beersheba. Kita nyo na. Kaya yung balon ni Abraham nasa Beersheba talaga. Ngayon, matapos na to, yung kinukwento, ayan yun, sa 22 at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, alin? Yung buong chapter ng Genesis 21. Sinubok ng Diyos si Abraham, sa kanya sinabi, narito ako. Pinadadala si Isaac. Nagkaasawa na si Ismael at 25. Sabihin mo, 13. Compute mo, sabihin natin, 13 years old si Ismael nung nagkaasawa. Ay, 13. Nung lumaki, nung nag-asawa 25, 13 pa lang siya noon. So 13 years old ang tandaan niya kay Isaac nung tinuli siya. 25 nagkaasawa sa Paran, minus 13. O mga 12 anyos na 12 anyos na yan si Isaac. Malaki na yan. Mali talaga Islam ginagawa kasing comics ba? No? Malaki na si Isaac dito sa 22 kasi sabi diyan at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito. Yung buong chapter ng 21 yun, sinasabi ng Diyos. Nagkaasawa si Ismael sa Paran, sabi, naging mga ngaso. 12 years old na si Isaac dyan. Yun na, iyalay na nga, napagbuhat na ng kahoy. Wala So, kitang-kita nyo kahit yung Bible, saliksikin nyo ng mga huling panahon, tatama ho sa mapa yan ng mundo. Pero yung mga kwento nila Ali, wala po yan. Kaya nasabi ko kasi inyo, yung sa Genesis dito, meron nun, mamaya, ito yung sa Surah 51 nila, yung nakipagkita yung bisita kay Abraham. Yung pinakain din sa Genesis 18. Hindi alam ng mga Muslim ito kasi hindi naman siya nagbabasan. Ang God tiding yung news, yung barren old woman, yun daw baog. Ang baog si Hagar. Kaya si Isaac yung lumabas dyan. The good news. The good news of Isaac yan. Kaya sabi ng good tidings of Isaac Meron pa ako niyan Yung Surah 51 nila, has the story of honored guest of Abraham. May 3 bisita si Abraham. Behold, they enter this presence and peace said. Yung mga unusual people daw.
Hindi naman yung tatlong bisita ni Abraham niya sa Genesis 18. And he turned quickly to his household. Protote, patid kap, naganda ng si Abraham, mga baka, pinakain sila at pinainom. At sinabi man, naglili si Sarah, yung baog. Ayun, nagli nga si Sarah, hindi naman baog si Hagar eh. Sinilang dyan si Isaac talaga. Huwag nyo na. Kaya ingat kayo. Ayun yung in the Lord upward in the plain of Mamre. Yan yung kwento ni Abraham. Nakapagkita yung Diyos sa kanya sa 13. Kita nyo, meron din kayong kwento sa Quran, ang layo-layo. Sumunod dyan yung kay Lot na. Kasi hindi po pwedeng maiyalay si Isaac talaga, ay si Ismael, malayo. Wala akong history. Dahil doon sa Genesis 15, 12 to 14 pa lang, kaalis lang ni Abraham yan, hindi pa sinisilang yan. Hindi pa isinisilang si Ismael dito, si Isaac, wala pa yan. Sinabihan na ng Diyos na may 4 na po taon na maglilingkod na lahi. Wala namang 4 na pong lahi na naglingkod. No? Nung Abram pa nga yung pangalan niya dyan, bali hentil pa ho siya dyan, di pa siya tuli. Nung tuliin siya, kaya lang siya naging Abraham, tandaan nyo yun. Ano? Nang lulubog ng araw, nakatulog si Abraham na mahimbing nato sa kasindig naman ang kadili may sumakanya. At sinabi ng Diyos kay Abraham, patalas-tasin mo na yung bini, magiging tag-ibang bayan sa lupa, hindi kanila. Maglilingkod ng mga yun, pahirapang 4 na pong taon. 400 taon sa ibang bansa. Yun ang kanilang bansa pinaglingkuran ay aking hatulan pagkatapos alis silang may malaking pag-aari. Nangyari yan. Talang pinagbibigyan sila ng mga Egyptian. Wala po sa kwento si Ismael na maiaalay kasi ito, tandaan nyo, hindi pa sinisilang si Ismael dito, si Isaac. Sinabihan na may lahi, 400 years na sasaper sa Ehipto. Kung si Ismael ang inalay, dapat sa kanyang lahi lalabas siyang alisin dyan sa Egypt. Kaya po napakamalaking kasinungalingan ang aklat nyo talaga. Sana'y mapatawad pa kayo ng tunay na Diyos na Israel sa mga inimbento nyong kwento dyan. Ayun yumaman talaga sila sa Genesis 47. Nalaan mga Israel dito sa lupay ng Gosen sa Ehipto. Yumaman sila doon. Dumami ang kanilang lahi. 17 taon tumira roon si Jacob. Umabot siya ng 147. Patay na si Isaac, patay na si Abraham, patay na si Ismael yan. Tapos sinisingit nyo pa yung Ismael nyo. Layo 130 years, huling araw ni kapitong taon. Itong 30 na kasama kay Kristo na 30 dyan, tandaan nyo yan. Tinawag kita sa yung tatawagin kita, tinawag kong aking anak sa Ehipto, nasa Oseas yun. Kaya ganyan ang pagkakasulat niya. Darating si Kristo 30 years old. 400 lang nakasulat doon, di ba? Sabi nyo, diba? 30 dyan. Yun mo, 30 years old si Kristo ng mga aral. Kaya tinawag kong aking anak sa Ehipto. Napaka-propeti nga ng Bible Mula ngayon, natatag siya hindi na Jacob. Sinabi sa kanya ng Diyos, ang pangalan mo Jacob. Ang pangalan mo hindi na tatawagin pa ako, kundi Israel. Israel na yung tatawag sa iyo. Yan po ang katotohanan, no? Ang mga Quran po ay puro kasinungalingan lang ho yan. Kaya sinabi, kunin mo yung anak, yung buktong na anak ni Isaac, may namahal puman ako sa lupay ng Moriah. Tanungin natin si Ali mamaya kung saan anong bundok
inalay si Ismael, kung alam. Silang lahat 70 na lahi. Meron ako record ng lahi dyan. Punta kayo sa Patripastianism. Kaya lumipas ang panahon eh. Dumaan ba naman yung almost 500 years. Paglipas naman ito, namatay na si Jose. Ilang salil lahi na yun, ilang mga inapo na sa tuhod yun. Hindi na nakilala si Jose, oh. Yung dating gobernador ng Ehipto. Ang tumatawag si Ali. Muraya sa Jerusalem. Okay, exit natin, ano? Kailan lang nauso yung mosque na yun doon eh. Doon na itayo yung templo ni David. So maganda, no? So tuloy natin yung debate. So at least may idea na kayo na paano mawiwindang ang Muslim sa debating ito. Ay, kaming gabi. Nag ba ako? Exit ko na to. Exit. Para malakas ang connection. Hey, Ali. Kumusta? Kumusta buhay-buhay dyan? Tawagan pa na isa. Hello? Ali boy? Ready na ba kayo? Dinig ko. Tingnan natin kung paano pasisinungalingan ng Muslim yung pinagagawa nila. Ridaya. Ali, latag na tayo.
dun. Wala na si Ali. Tatakbo at ulit. Dahil natin. Ito pa yung surat 3799 to 112, no? Siya ka analysis. Ang gagawin nyo, punta kayo rito sa sa patripassionism.com, ano? Type nyo dyan dito. Yung Microsoft Edge. Gising ko mo ito si Ali, tumakas na naman eh. Hindi, tatawagan natin yan. Dito sa Microsoft Edge, type mo patripassionism.com, no? patripassionism.com. May suggestion naman eh. Yan. Wala. Ayun eh. Enter. Pupunta yan doon sa Armandigas, no? Kasi bagal ng internet ko. I-ayos natin. My connection. I-ayos natin yung connection. I-optimize natin yung signal ng wifi sa paligid. Si Ali. Ali. Labas na. Dinig ko. Simula na. Muna, asa na? Dalawa na lang tayo. Hindi pa sumasagot si Isay. Hindi, orasan na lang natin sarili natin. Ikaw mag-record. Hindi ako maka-record dito. Hindi ka ba makarecord? May internet, may paputol-putol. Laging napuputol. Walang kwenta. Ako din eh. Ikaw na lang ang mag-record dyan, tas puntahan ko na lang. Sige. Assalamualaikum. Alaikum salam. Tapos Hindi na ako kayo sa kabila? maka-live dito. Mag-ano ka na lang, Ha? mag-record. Record ka. Si Ventilador mag-record kasi puntahan na lang natin yung kanyang YouTube. Mahinang internet eh. Hindi maayos. Walang Oo. kwenta. Walang kwenta. Pag naubos na rin yung yung aking data, wala na.
Hanggang na lang. Record na lang. Hindi na lang i-live. Si ano, mag-record lang ako sa sa cellphone pero hindi ako ma-live kasi napuputol lagi. Pag tinype ni Pati Met maya napuputol. pupunta kayo dun sa ano niya, Oo. sa Arman de Castro dito, dyan, sa WordPress. Tapos type nyo doon si Isa Kakinalay Putol-putol. sa Islam. Sinong kausap ninyo sa sa kabilang GC? Ismael. Yung mga Shia ba? Si Isaac ang Kinalay, hindi si Ismael. Type nyo yun. Meron na ako niyan eh. Sino? Chapi kasi. Si Isaac ang inialay. Si Isaac ang inialay kanyo. Punta sa patripassionism.com, ano? Tinapi ko na noon yan, pero mas maganda andyan kayo. Mang Ben. Ay, Mang Ben. kukunin ko lang tong isa. Ayun mo nga yung yung topic mo. Lagi ka na lang lumulundag eh. Yung good tidings. Huwag ka namang tipaklong ng tipaklong sa kabilang Hindi mo inaayos eh. Ayusin mo yung topic mo. Give him ito. Yung topic ninyo, crucifixion, huwag kang lumabas doon. Dito tayo. Magkakasama naman Isa ang inalay. na yung Taka ka lang. yan. Ayun, we gave him the tidings, good news of Isaac. Copy natin. Hindi wala ka nang sambahin kung inalay si Isa. Copy natin. Copy to my dito. Copy natin dito. May taas. Ayan. So, hindi sa inalay. Ang gusto naman Ito. ang binura naman. Yan, dito yun eh. Inalay, barren. Aray, nagre-record ng mali. Tapos diretso. Diretso na. Kulit talaga ng Tapos ventilador na. Start na ba tayo? Tingnan nyo, good news of Nagre-record na lang, mali-mali pa. pula natin ay good news of Isaac. Ang galing. Ay, sa ilalim mo, sa sura. Ayun, we gave him the good news of Isaac. O, di ba? Control V. Ito ang pangit na kausap. Hindi matino. Ano, mag-start na ba tayo? Mag-start. Ano nga topic ninyo eh? Hindi si Ismael yung inalay. Ayun, Sino? Ikaw? si Isaac. Isaac. O, di ba? Umayos ka nga. Hmm. Hindi ka na Muslim. Ikaw pang gumawa ng kwento na hindi naman totoo. Yung good news nung boy na yon. Yung good news nung boy na yun, Surah 37:99-112, si Isaac yun, sa ilalim. Nako, lagi na lang salin-salin na eh. Wini-windang naman. Basahin mo daw yung Arabic text. Sige nga. Ala na yung Arabic, matagal ng gasgas yan. Matagal na kasi. Ang sabihin mo, wala kang alam, hindi ka marunong magbasa. Yung ba naman tagal Hindi matagal ng gasgas. buhay ni Abraham ni Muhammad, 632 AD, hanggang ngayon, palpak lahat ng kinalat yung Quran. Mga tao. Kailangan balikan yung Arabic nyo? Sigurado ka? Hindi kaya yung bigla mong kinalat ninyo ang palpak? Ay, hindi, lumalabas sa bibig nyo eh. Hindi Na kailangan may alam yung kausap nyo sa Arabic, ba't kayo nag-translate ng English? Sige daw. Alangan naman hindi i-translate sa English. Marami pa namang nag-aaral. Kaya nga. Sabihin, matatalino dapat yung pantas nyo. Nung kung walang translation dapat matalino yan sa sila. English, hindi ka makapagbigay ng windang-windang mo na salin. Windang. Matalino talaga. Basta mga ng Islam, mga matalino yan. Pag nagmatalino, hindi original yung napalabas, sablay. Balik kayo ng na Arabic.
Dapat wala nang balikan sa Anong Arabic. sablay? Kung Ikaw yung walang binabalik. nagtiwala kayo Kasi dun walang sa original yung ano nag-translate mo. ng English, dapat wala nang babalik sa Arabic. Dahil original na lahat yung na-translate na yun. Katulad ng Bible, original na yan. Arabic Kaya hindi text ang nagwiwindangan. original Quran, bro. Hindi yung Yung English. Bible, kompleto. Kasi yung English, winiwindang ninyo. Hindi Yun ang windang ninyo yung Arabic text. Wala kayong alam. Yun, si Isaac. Oo, Isaac papatunayan daw. eh. Papatunayan natin. Okay. Start na ba, Ali? Nakakatawa ka talaga. Start na ba natin? Nalaglag si Ustad. Babalik yun. Babalik yun. Sige, hintayin natin. Alam mo kasi, Lingling, alam mo ba kung saan bundok inalay si Ismael? Kung si Ismael nga ang inalay? Saan bundok siya inalay? Ha? Ikaw saan? Marunong ka pa sa Muslim eh. Saan nga? Saan? Ikaw nagtanong, sagutin mo. Kasi kung ako magtanong, ako sasagot. Ay, mali debate nga. Dapat may sagot ka. Dapat matatalino nga kayo, sabi ng Bible. Dapat lagi kayong handa sa pagsagot. Hindi naman tayo ang nagdebate. Yun naman ni Ustad. Baka ako na ikwento sa'yo. Kayo ang nagdebate, hindi tayo. Tawagan mo si Spas. Pasok yun. Tinalay talaga yan sa Mount Moriah. Yung Mount Moriah na yon, yan yung sa may Jerusalem. Diyan kasi tinayo. Mount Moriah. Oo, diyan kasi tinayo yung templo ni Solomon. Jerusalem. Oo. Mount Moriah. Jerusalem. Hindi dyan sa Mecca. Ano sa Arabic yung Jerusalem? Hindi ko alam. Ano sa Arabic yung Jerusalem? Ewan ko, bansa yun eh. Basta alam ko lang yung location nun. Oh, tignan mo. Wala ka talagang alam. Kailangan pa ba i-Arabic yun? Hebrew yun. Kailangan naman. Arabic talaga yun kasi nasa Quran yan. Ayan o, sa Mount May Moriah. tulat ba sa Quran na iba? Yata ako, Hindi ka marunong. sa Mount Moriah yun. Ito yung kanina ano natin. Ano? Anong Mount Moriah? Moriah? Oo, sa lupain ng Moriah. Wala. Moria. Kanya, sinabi ko ni mo yung anak. Ang bugtong na anak at iyalay mo siya pumunta ko sa lupain ng Moriah. Second Chronica 3:1. Tignan mo ng Na Biblia magkakit mo. pinasimula ni Solomon ay tayo ang bahay ng Panginoon sa Jerusalem. Moriah daw. Moriah. Tapos Jerusalem. Oo. Hindi naman niya alam bigkasin sa Arabic. Jerusalem. Ewan ko sa inyo kung ano ang bagkas nyo. Bahala ka kung Oh, ano yun. wala ka talagang alam. Huwag kang Ayun, magbigay ng Jerusalem, ano. Nakalagay yun. Sa Quran. Jerusalem. Ayan o. Sa Jerusalem, Mount Oh, Moriah. Jerusalem nga. Ngayon, Ano nga sa Arabic nila yan? ng mosque. Bigay ka ng verses, hindi mo naman alam eh. Nilagyan nyo ng mosque yun eh. Yung Mount Moriah na yun. Kahit pangalan ng Jerusalem sa Arabic, hindi mo alam. May yata yung internet niya, Ali. Parang ayaw nang lumaban eh. So, ganun kasi yun. Basahin mo Genesis 9. Hindi ka katulad ng mga ustad ng Islam na pag nagbigay sila, alam nila yon, ikaw hindi. Hindi ka nga Muslim. Mga sablay na may ustas nyo. Bigay ka ng ilatag mo verse. sa akin lahat yung ustas nyo na yan. Tawagan mo lahat. At kikita ko sa kanila yung mga sinulat nila.
Huwag kang tumipaklong pag nagdidebat kayo kasi Sabi dyan, alam mo sulat yan, ko, nagagalit yan pag lagi kang 41 to tumitipaklong. 62, sabi. Hindi naman titipaklong eh. Siyempre, ang usapan kasi yung Jesus napako. O di patutunayan mo ko yung napako eh yung nagyugyugan ng dates. Yung Imran yung tatay. Oh, nasasaktan siya kasi puro Oh, peke. Ang layo niyan sa crucifixion eh. Ba't Kaya, nakapunta ka na kay Maria? Para nga mapakita sa inyo na piniki nyo kay Jesus. Hindi. Yung patunayan mo, yung nasa Biblia mo, kasi yung sa Quran, malinaw na yan. Yung sa Biblia mo, ang patunayan, doon sa kabila. Napatunayan ko naman na Psalm 22, pinakita ko pa sa inyo. Hindi Sulat pa Bakit pinatay mo yung ano mo, yung Diyos mo? Makinig ka nga. Yun ang nakasulat, Genesis Bakit? 2, Malakay. Darating ang... Makinig ka muna. Paano tayo magkaintindihan kung hindi ka makinig? Pinatay ko yung Diyos ko. Bakit gusto niyang yung mamatay. Diyos mo? Hindi. Kayo ang nagpatay ng Diyos ninyo eh. Sa Islam, meron bang ganun? Wala naman Meron sa Bible yun, nasa Pilipos 2 yun. Dami Oh, Pilipos yung Bible 2. ninyo. Pilipos 2:7, sabi doon, kahit siya'y nasaan yung Diyos, Ang tanong sa iyo ni Ustad, sinong pinatay? Yung anak or yung makinig ka? Makinig. Oh. Sino pinatay? Yung ama o yung anak? O yung anak? Yung ama yung pinatay Kasi na ama yan, walang anak ang Bible na kinukwento, lamb lang yun. Edi wala ka na ng Diyos kasi pinatay ninyo. Binuhay naman Sino niya. pang sasambahin ninyo? Binuhay naman niya yung sarili niya. John 2, 19 to 22, Mateo 27:40. Gibayin Alam mo ang mo- templong ito. Tatayo ko 3 araw, sabi niya. Sarili niya yun. John 2, 19 to 22. Alam mo, makinig ka nga. Alam nyo, ang Diyos hindi namamatay. Yun nga Bakit nakahula. sa inyo pinatay ninyo? Kasi tao. Hindi. Ang Diyos talaga natin. Hindi namin natin. Nakahula na yan, no? Isaiah Ang 53. Diyos natin iisa lang. Isaiah 53, 1 Makinig to 12. ka muna. Huwag kang isaya ng isaya dyan. Ang Diyos natin iisa lang ang tagapaglikha. Bububugin Hindi pa yan, marami. no? Siya'y Bakit nasugatan. dinadami ninyo? Wala tayong magagawa. Hindi hula ng propeta yan. Magaganap nga lahat yan. Kaya sabi ni Kristo, pagdating ko, gaganapin ko lahat yung pinasulat ko kay Isaiah, kay David. Sumakay ka ng Alam mo, ang hirap talaga ninyo. Sumakay ka Makinig ng ka. washing machine. Ang hirap wala talaga namang ninyo privacy. tumanggap ng katotohanan eh. Ikaw yung Ang hirap ninyo tumanggap Ikaw ng ang katotohanan. mahirap tumanggap. Kasi, hindi. Sa Islam, matuwid ang aral. Bakit pagdating sa inyo, hindi ninyo matanggap na iisa lang ang Diyos natin? Bakit kailangan ninyo maggawa-gawa ng Diyos na tao? Hindi naman yan pwede Hindi tao yung dumating. Anong hindi? Nasa John 1:18 yun. Walang tao nakakita sa Diyos. Ba't nakita ni Kita Kristo? ninyo yung Diyos niyo. Ba't nakita ni Kristo? Sa John 1:18. Tignan mo, nakita na. Natural yan kasi tao si Kristo. Nakita niya Allah kasi propeta yan eh. Hindi Okay. Diyos. Sila na talata. May tao pa na nakakita sa Diyos. Yung dapat na nakasulat. Paano isulat ng Biblia ninyo? Itao ang nagsulat. Hindi Hindi, katulad pag ng matalino Quran na kasi yan, hindi tao ang nagsulat. Mga talinaga kasi yan. Psalm 78:2. Kasi yung inyo, tao ang nagsulat. Kung ano lang ang nasa utak, yon ang sinulat. Hindi. Isa Muslim hindi. Panahon pa to nila Isaiah. Wala pang sinisilang si Anong Malakay. Isaiah? Propeta Isaiah, panahon nila David. Si Malakay nagsusulat na ka si dyan. David. Wala pa si Solomon, nagsusulat na si David. Yung si David, propeta yan, Muslim yan, hindi Kristiyano. Dapat Ang gawin ninyo, gawin kilala ng niyo Diyos. ang Diyos ni David kung na si Kristo. Kilala naman talaga ng mga Muslim yung Diyos ni David.
Allah lang talaga ang Diyos ng mga propeta. Wala nang iba. Pati si Kristo. Sabi na nga sa Ay, Mateo si 22, Jesus. si David na tumawag sa akin, Panginoon, paano niya ako naging anak? Eh, bakit tinawag ni David Jesus na yan ang Panginoon? Hindi naman ah. Ay, tinatanungan niya kayong Kristo kasi, si Kristo yon. Kung tinatawag ako ni David na Kasi Panginoon, parehos paano niya ako naging anak? sila propeta. Hindi. Si Jesus at si David. Pareha lang yan, Ay, propeta. hindi. Anong hindi? Propeta yan. Sumulat si Moises sa John 5:65. John 5:54, 45 ba yun? 47. Sa John 5:60. Yung, kung sinampalataya si David, nanampalataya ka sa akin. Dahil tungkol sa akin siya sumulat. John 5:46, sabi nga no. Kung nanampalataya kay Moises, Kung nanampalataya ka sa sinampalataya akin. si David. Sabi ni Kristo, kung kayo nanampalataya kay Moses, nanampalataya kayo sa akin dahil sumulat siya tungkol sa akin. Yun yung Ako, mahiwaga yung Bible namin, hindi yung comics eh. Prophetic. mahirap talagang Biblia ninyo. Ang pinatay dyan, yung ama, yung Diyos na OT. Nasa Malaki 3:1 yun. Anong OT? Overtime? Old Testament. Ah, kala ko overtime. Nawala naman si Ali. Ayun na yata eh. May picture ata. Tignan ko daw kung meron. Layo-layo ng buhay ni David eh. Yung time na kasi ni David, hanggang doon ay aklat. Yung aklat na yan, nadadagdagan. Kada pagsilang ng propeta, kaya nabubuo. Anong tagapagsilang ng propeta? Una, si Moses. Ano daw? Yung time ni Moses, wala pa si Josue. So, nagkaroon ng Book of Josue. Dumating sila Samson, sila Gideon, yung mga hukom, dumating. So, nagkaroon ng aklat ng hukom. Tapos, hindi lang si David. Una-muna, si Samuel, tinawag ng Diyos. Tapos, Nagkaroon ng Book of Samuel. First Samuel, Second Samuel. Tinawag ngayon si Haring Saul. Dahil time ni David yun, nagkaroon ng mga First King, Second King, pagkakahati ng mga hari. Hari ni nasa Rome City. Hari yun. Alin? Sinong hari ng sinungalingan? Sino? Si Saul? Hindi ba si Saul, si Pablo yan? Ay, hindi. Si King Saul, yung time ni Samuel. Si King Saul. Yung humahunting kay David, yung pinapatay siya. Yung anak kay si Jonathan. Si Haring Saul yun. Hindi si Pablo. So, nagkaroon nga ng 1 Samuel, 2 Samuel. Ngayon, nagkaroon ng salmo dahil doon sa mga propeta rin ni David, sila Nathan yata yung sumulat na yun. Ngayon, hanggang doon naka-stop yung aklat. Naisilang si Solomon, naisulat na siya kinuusap ng Diyos, kaya nadadagdag doon sa aklat namin. So, nagkaroon nga ng Book of Solomon, Kawikaan, Song of Solomon. Kasi nga, sinilang ni Solomon. So, ang aklat namin ng buhay si Solomon, hanggang Solomon. Nawala na, takbo na ito ulit si Ningning, mukhang natatawan eh. Patay natin, tawagan natin ulit si Aling Awaw.
bali ng so ito po bali seryosohin nyo ito lahat. Surah 241 hanggang 62, puro children of Israel yan. Walang isiniko si Allah dyan o children of Ismail. Yan pong si Israel. Si Jacob yan, kaya mga dyan, children of Jacob. Anak ni Isaac hanggang kay Abraham. Yan yun. At titingnan ninyo, I have bestowed upon you and fulfill my covenant upon you. Wala sa inyo. Wala sa Muslim. And believe that I have sent down, confirmed that is already with you, be not with the person's believer again. Tapos nagkaroon nga ng saka rito. Yung establish pairing, give saka. Wala naman ganyan. Hindi naman pinagsaka si Moises. Ngayon, sabi na naman dito, children of Jacob, sabi na naman yan, remember my favor. Nire-remember nga nila ako, hindi naman kayo. Hindi naman kayo mga anak niya ako. I bestowed upon you that I prepared you over the world. No? Binibigay ko yung talata, basahin nyo. Ayan, kung ano lang mga kasulat na yan. Haka-haka, kuro-kuro na lang. Ngayon, pagdating dito Surah 51, ginaya yung Genesis 18. May tatlong bisita si Abraham sa Genesis 18, may bumisita rin dito kay kila Allah, tingnan nyo. Hal ataka haditu daipi Ibrahim al-Mukramina. Ewan ko kung ano yung pero Arabic ninyo yan dati. Here's the story, sabi ron. Rich day of the honored guest of Abraham. Kita nyo? May mga guest si Abraham. Yung tatlong lalaki. Surah 51 yan. Ginaya yung Genesis 18. Behold. Yan yung bisita ni Abraham sa Mamre. Behold, they entered his presence and said, peace. He said, peace. And taught the Jerusalem people. Then quickly, and his household brought out the fatted calf. Nagpatay naman talaga si Abraham doon. Pinagpatay niya ron. Nagpatay siya ng mga calf na ganon. Yan ang kwento eh. And placed it before them. When they did not eat, he conceived a fear of them. They said, fear not. They gave him glad tidings of a son. Makita niyo? So, yung good tidings of the son ho na to, si Isaac ito. Ano? Kasi, makikita nyo, barren woman yung nasa ilalim. Baog ba ang baog kasi sa Bible, ang baog si Sarah. No? Hindi si Hagar. Ay barren woman. Kita nyo. Nakaprapisi si pagkasilang ni Isaac. Siya yan, yung tatlong bisita ni Abraham. Kung titingnan nyo rito, Surah 37, 99, 112. He said, I will go to my Lord. He will surely guide me. Oh, my Lord, grant me a righteous son. So we give him the good news of a boy. Ready to suffer and forbear. Kita nyo? Ang good news na yan eh. Si Isaac yan sa ilalim eh. Assalamualaikum. Ano? Dating dito, Assalamualaikum. good news of a son. We gave him the good news of Isaac. Hello. Kaya nga butata. Butata kayo lahat. Ayan o. Surah Nagdidebate ba kayo? 3799. Wala pa. Nakikita ko lang si Isaac yung inalay. Ayan yung Genesis 18 na ginaya ng Quran. Genesis 51. The Lord appeared to Abraham and he said, lift up your eyes, and nagpatay siya ng patay din si Abraham eh.
Ano? Teka, kausapin natin si Isa mo. Bro, Isa. Ben, ano, kala ko ba nagdedebate kayo? Tawagan mo si Ali. Hinihintay ka eh. Baka may ginagawa kaya hindi pumunta. Hindi, hinihintay Sino ka ba kasama mo rito? Hinihintay ka Sino niya. kasama mo rito? Si Ate Leng lang? Ate Leng, kamusta? Hinihintay ka niya. Hinintay nyo. Kasi meron pa Oo. ako sa kabilang isang GC na tumatawag eh. Tumawag pag pumunta si Ustad Ali ha. Papuntay mo rito. Tawagan mo ako. Mag-ikot muna ako sa kabilang GC. Papuntay mo rito. Nakapulot akong bisikleta, Ben eh. Praise the Lord. Ito, tingnan mo. Nagaling. Pakita ko sa'yo, nakakuha akong bisikleta kagabi. Oh, Diyan sa labas. Pag ano rito kasi, pag ayaw na ng bisikleta, natapos. ilalabas na sa labas ng bahay. Galing ah. Ayan o, tingnan mo. Ang ganda. Ano pa yan? Mayaman kasi sila, no? Disc brake. Sa Saudi ka rin ba? Ayan o. Tingnan mo. Disc brake. Ayaw lumabas pa eh. Oo, dito magkasama kami ni Ustad Ali. Grabe mga tao rito. Ben, pag nagpalit ng CR, lahat palit, pati bathtub. Oh. Pero yung CR Pati nila CR. sa Kung simento. gusto mong ang sarili mo. Yung CR Oo, CR nila mga- nakakadikit sa simento, no? Hindi yung nakataas, nakatulad Yung ano natin. rito, yung salaset na mga upuan. Pag nagpalit dito, grabe. Dinalabas na. Yung mga CR nila dyan nakadikit sa simento. Basta pag no? ayaw na nila ng gamit nila, ilalabas Ah, na. bro. Tama ba? Yung CR Oo. nila dyan nakadikit sa Mga simento. simento. Hindi nakataas na katulad natin. Nakasalampak. Oo. Kasi binawal Hindi. ng Muhammad yun eh. Na bawal Hindi. nakatayo. Nakasayad sa... Hindi, nakasayad sila sa lupa pero matataas. Kaya nga. Pero hindi katulad ng bawal natin. Kahit magbaha sa labas, hindi. Hindi ba yung Iabutin. mga sapad na nakadiretso sa simento? Hindi. Hindi. Yung mga bowl dito, may maraming klase. Oo, yung bowl dito, marami. Katulad ng sa akin, walang bowl yan eh. Nakababa lang. Baba lang, di Sa ba? semento lang. Pinagbawal daw ni Muhammad yun, yung parang umihi. Parang pambabae. Upo Oo, ka. parang ganun. Parang babae, Oo. uupo ka dyan. Ano naman yan eh. Ano na yan? Sabi ng maganda raw pagka nagdumi ng ganyan, hindi persado. Ano na raw yan, scientific, proven. Ben, teka, punta ako sa Talakayan. Nandun sila Dali mo Prince rito, Paisan. si Ha? Ali ah. Lit lang. Balik ka. Sige. Hindi lubos yung bisikleta eh. Okay, so tutuloy na po natin, no? And the Lord appeared unto him in the flame of Mamre, and he said, in the tent door in the heat of the day. And he lifted up his eyes and looked, and lo, there's three men stood, and we saw them. He ran to them. My Lord, si Yeshua to eh. Si Jesus yung nakita niya yun na yan eh. Yung dalawang anghel nagtuloy sa Sodom at Gomorrah sa John 19:1. At bumalik na yun sa langit sa John 18:34. Sa Genesis 18:34. Sa Genesis 18:22. 24 na natili sa tabi niya si Yeshua. Ayun. Naganda rin siya. Kita nyo? Ang kwento po nito, mga anak dyan si Sarah. Yun. No? At tinawanan nga ni Sarah yan na nandun sa likod siya ng tent. Tumatawa, ba't alam ng Diyos? Tumawa siya. Therefore Sarah laughed within herself. Matanda na ako, magkakanak pa. Baog pa nga yan eh. Baog yan si Sarah. And the Lord said unto Abraham, where did Sarah laugh? Saying, Sarah, might bear child with I am old. Tapos yung katulad niya sa 14, natakot si Sarah. Dahil ba't daw alam na tumawa siya ng Diyos. No? So, ganun po yan. Naghanda rin ng calf yan si Abraham. Ano? Kaya yan po ang original na kwento niyan. Dahil yung tatlong bisita, yung dalawang anghel nagtuloy sa Sodom at Gomorrah sa 19:1. Yung kila Lot. Kaya ho ito, tama. Si Isaac po ang inalay dyan sa Quran. No? Kaya nga good news ng boy sabi
Kaya tingnan nyo yung kwento, ayan o. Kaya tingnan nyo yung kwento ng Surah 51. Genesis 18 yan, o. May 3 bisita si Abraham dyan. Kaya hindi sinabing 3. Ngayon nagkatay ng baka nagkatay din si Abraham ng baka. Yung, ano ba yung calf? Tumupaya tayo. And when that he conceived a fear of them, said, fear not, and they gave him. Ayun. Ano ba yung calf? I-google ko nga, hindi kasi, ang alam. Mahina kasi sa English nosebleed ako sa mga English kaya parang narinig ko na yung calf na yun ano ba yan? Tingnan ko nga, calf kasi nanggagaya kayo calf images. Yung baby cow yung pala yung maliit na baka. Okay, so nagpatay nga ng matabang baka. And sinabi doon, fear not. I'm glad. Good news of a son. Diba? To the barren woman. Si Hagar. Yung good tidings na yun yung nandito sa Surah 37 ninyo na we give the good news to a boy. Yung boy na yun, good tidings ni Isaac yun, nandito sa dulo, yun we gave him the good news of Isaac. Kita nyo na. Sa Quran nyo yan, Surah 37. Hindi nyo alam yung kwento ng Abraham ninyo. Kinuha yung Surah 51, kinuha yung kwento ng Abraham namin. Ang ipanganak dyan, si Isaac. Meron ba namang barren woman na baog hindi naman baog ang baog nga si Sarah, Inuulit ko sa inyo. So ngayon, yun yung nangyari. Ang totoo niyan sa Mount Moriah. Kaya sakto yun nilagyan na lang ng moss ngayon yun naki-epal-epal sumingit-singit lagi itong mga Muslim, may sisingit yung templo ni David sa Jerusalem yun. Kaya tingnan nyo yung Mount Moriah na yan. Kaya hindi nyo mababali ang kwento mga kapatid kong Islam, mga kapatid kong Muslim, gumising kayo. Ang Quran talaga ay puro kwentong barbero yan. Dahil sa 2 Chronica 3:1, dyan itinayo sa bundok ng Moriah. Kaya nga yung Diyos ko matalino alam niya darating araw pag-uusap-usapan yan talaga sisiraan yung aklat niya. Pero lalabas, magtatanggol yan. Dahil salita yan ng Diyos. Ang Biblia, magtatanggol yan. Pinasilimunan ni Solomon na ito yung bahay sa Moriah. So, katulad nung sinabi ko sa inyo, 70 yan sa Exodus. Tumanang 500 taon, 400 na taon, hindi nakilala si Jose. Patay na si Jacob. Si Jacob nga, 127 diba? Tumira yan doon sa Egypt. Pinakita ko na kanina yun Yumaman sila. Nandito yan. Teka, sa baba yun. Ito yung Mount Moriah, minamahal na Muslim. Mount Moriah yan. Sa Jerusalem. Meron ng Al-Aqsa Mosque nyo yata nilagay dyan At pinag-aagawan yung templo ni Solomon na location, may Jerusalem ho yan. So, lumipas ang panahon, sabi nga ganon. Siyempre, marami na hindi nakakilala kay Jose. Marami na hindi nakakilala kay Jose dyan. Kaya sabi, hindi na nakikilala si Jose ng mga hari pa sa Egypto. Kasi napakatagal ng panahon. Patay na si Jacob dyan. Patay na rin si Isaac. Patay na. Mga abon na po na lang sa kukikwento na yan Kasi ayan tingnan nyo. Yung sinasabi ko sa inyo, 17 years na tumira. Nung niraan ang mga Israelita sa lupain ng Gosen, yumaman sila doon. Dumami ka ng lalaki. 17 taon, tumira ron si Jacob. Umabot ng 147 years old. Nung mamamatay na siya, nung ando si Jose. Kaya asan nung 147 years old si Jacob? Nasaan na sila Isaac? Huwag nyo?
Kaya nga nangamatay na yun, sila Isaac, sila Abraham. Patay na rin si Ismael ho dyan. Yung 430, mga inapo na lang sa kuko yan. Nagkaanak yung 70, dumami, halos naging isang bayan yun. No? Hanggang sa makapagbuno yung Diyos sa inyong anghel. Kasi Hebrew 13:2 eh. Basahin niyo po yung Hebrew 13:2. Ang sabi ho dyan, kaya kasing lumabas talaga ng Diyos na parang anghel. Kaya sabi sa Hebrew 13:2, tingnan nyo. Huwag niyong limuting pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa. Bagkat sa pamagitan nito, ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Nakita nyo na. Ganun po kasi ang Diyos. Bumababa yung tao talaga. Hindi nyo alam anghel siya. Ganun, parang katawang panlangit ng angel yun. Na naiko-convert nila sa ang Diyos nakikita yan. Tandaan nyo yan. Naiwawala lang nila yung sarili nila, na ibabalik dun sa langit. Tapos naibabawa sa lupa na inyong tao. Di ba, may pulubi ko nakikita dyan, paka-anghel yan. Kaya yung sanggol na pinapatay nyo na yun, yung Diyos yun, na nasaan yung anghel na human form yun, glorified heavenly body yung baby na yun. Hindi nyo na alam. Nasa Lucas 1:35 yun, kaya nga sinabi dun, holy thing yun eh. No? Yung baby na yun. Sa aral ng Patre kasi, hindi ho, yung kasing nasa Exodus 30, ito. Itong mga nasa Genesis 18, nakipag-usap ang Diyos kay Abraham. Ito, sabi ko nga sa inyo sa Genesis 18. Dito sa 22, nasa tabi niyan. Sa 24. Genesis 18, Exodus ito. Mali na ako talaga. Genesis 18 na yan. 24. 23. Lumapit siya, Brad, sabi. 22, ayan. Yung dalawang lalaki, nagpunta na ng Sodom at Gomorra. Natapat si Abraham, nakatayo sa harapan ni Jesus. Ganoon nangyari dyan. Yung Panginoon na yan. Si Yeshua na yan. Tapos nakipagtawaran kay Abraham. Tapos dun po sa dulo, bumalik na bigla na si Jesus sa langit. At 34. Dito ang 33. Ang Panginoon nagpatuloy, pagkatapos ng mga pag-usap kay Abraham, si Abraham nagbalik sa kanyang dako. Nagpunta na si Abraham, ay Diyos na pumalik na sa langit. May nagsasabi na nung nagpagbaba pa raw ng apoy, meron daw Diyos sa lupa, meron pa rin Diyos sa langit. Maliho. Umakit na si Jesus sa langit. Yung dalawang anghel na yun, nagsidating dalawang anghel sa Sodoma. Ay dyan na pinatay yung sila Lot. Naanakan niya yung anak niyang panganay at bunso para magkaroon ng Ammonita at Moabita. No? So, kaya nga tuloy-tuloy yung kwento na yun nung sa tuliin mo, sabing ganun, tuliin mo si Abraham, magtuli ka Abraham, pati si Ismael tuliin mo kasi darating si Isaac, sabing ganun. Ngayon dahil kay Isaac yung tipan, no? Yun yung nakasulat. Hindi naman tayo nanloloko dito eh. Anin ko naman yung ba't ako manloloko eh. Yun yung nakasulat sa kasulatan. Wala naman dumaya niyan. Sinisiraan lang nila si Pablo na isang Israelita. Hindi naman si Pablo nagsulat niya. Sila Isaiah, sila David, hindi naman nadatnan ni Pablo yun. So, ano ba tayo? Sa Genesis 19. Sa Genesis 21. 22 yan. Ito kinukwento ko sa inyo kanina. Yung sa 22, nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, sabi, kinukwento dyan ng Diyos. Alin yung natapos na bagay ng ito?
Yung nasa 21. No? Na naging mangangaso na si Ismael, nagkaasawa sa Ehipto. Oh, yan yung sinasabi ho dyan. Kaya nga sa Beersheba yung Samuel, peki na naman yung sa Islam. No? Oh. Kita nyo, ilang libong taon na yan, 5,000 years, Beersheba, sabi nga nun. Lumabas yung GPS ng Google, may Beersheba nga. Di ba? Oo, kagaling nga eh. Andito yan, yung Beersheba eh. Saan ba yun? Andito yan, yung Beersheba eh, ano? Tingnan nyo. Oh, ayan o, yung Beersheba. Ayan yung Beersheba eh, oh. Mas papuntang Paran yan, ito. Ito, papuntang Paran yan, ito, papuntang Paran yan. Yung Paran crossing. Pinuntahan nyo. Oh. Kasi Negev ho yan, oh. Capital niyan, Beersheba. Dito tumira si Abraham sa Negev, sabi rin sa Bible. Diyan sinilang si Ismail. Kaya yung malayo mangyari na yan yung King of Gerar, si Abimelech, oh, magkakatabi lang sila eh. Kaya nga mali nga yung kwento nyo eh. Andito yung balon, oh. Niloko lang kayo talaga ng Saudi Arabia. Nagluloko lang kayo ng Muslim eh. Ng mga imam. Malayo talaga yan. Hindi dyan nakarating si Ismael. Mga Samuel na yan. Beersheba ho yan talaga. No? Genesis 21:14, no? So Abraham rose up early and sa wilderness ng Beersheba. Oh, ano yun? Genesis 21:14 yun. Yun yung kinukwento ko sa inyo nga kanina. Na yun, no? Nag-ala sa ilang ng Beersheba, yun sa ilalim. Oh. So ganun po nangyari talaga dyan. Sa Genesis 21, lumaki si Ismael dyan at naging mangangaso. No? Kasi sisi lang nga yung ang sabi kasi ng Diyos dyan, lumaki siya mangangaso dyan. Sabi ni Agar, tingnan nyo, ayan o, nanahan siya sa ilang ng Paran. Ang Diyos ay sumabata, lumaki tuman sa ilan, naging namamana. Yung mamamana, ibig sabihin mangangaso. Naging magaling na mangangaso. Si Ismael ngayon, nanahan siya sa ilang ng Paran. O yung Paran, meron akong video niyan. Malayo kayo talaga sa Paran eh. Yung Paran kasi, meron ako din dito eh. Yung kadibati ko si Ali. Yan yung balon ng Beersheba eh, yung tawagan nyo pa. Beersheba talaga ho yan. Ngayon yung peki talaga yung ano nyo eh. No? Peki talaga yun. Peki yung Beersheba, yung balon ni Allah doon. Peki, no? Niluko lang ho kayo, huwag kayo papaniwala talaga. Wala kayo sa kwento eh. Ngayon, dito sa taas, yan yung Paran, tingnan nyo. Yan. Simulan natin yung kwento ng Paran. Slideshow. Yung Paran ho talaga, ayan, basahin sa Deuteronomy 1:1. Ang sabi dyan, yung Paran ay nasa pagitan, yung Araba nasa between Paran and Topel. Sabi dyan, doon sa may beyond Jordan. Yun yung Araba, hindi Arabia. Iba ho yung Arabah na yan. Yun ang pagkakamali ninyo. Akala ninyo Arabia yan. Hindi, Araba. So, yung Araba, between Paran and Topel, sa pila. Oh,
Mag-google kayo, yun yung TOEFL. Dahil ang Araba, between Paran and TOEFL, tapila. Sabi niya rin. Di ba? Highlighter. Ayan, totoo. Araba. Between TOEFL and tapila. Ay, mali pala. Between Paran and tapila. Ayun eh. Araba is between Paran and TOEFL. TOEFL po yan. Tapila. Yan yung Araba, oh. Paran, TOEFL, tapila. Oh. Ang Saudi, wala ho. Ando, sa ilalim nito yan, ang Saudi. Kaya nga sa 1 Samuel 25:1, the house of Ramah went down to the wilderness of Paran. Eh, hanggang dito lang may kwento kanina, oh. Layo niya, no? Doon yung Saudi. At yung dalawang nagsangan na to, ito. Gulf of Suez, Gulf of Aqaba yan, eh. Ito yan, oh. Ito, Gulf of Suez, Gulf of Aqaba, ito. Layo, no? Wala kayo sa kwento. Yung Tomb of Samuel, oh, makikita nyo. Pag hinanap nyo, meron. Ito yan sa Rama. Yung parang nasa ilalim lang din, eh. O, kita nyo na. Ayun yung Rama. At dito lang yung Paran. Kaya nga sabi sa inyo, yung Nabi Samuel Tomb, andyan talaga yan. Ang Biblia totoo. Andyan libingan. Kita nyo na. Samuel Tomb versus ng Paran, no? Type nyo, distance. Kompleto. Lahat ng i-research totoo. Sa inyo, hindi. Nabi Samuel Tomb, bababa sa Paran. Ayan, tama. Kaya nung patay si Samuel, bumaba raw si David pupuntang Paran. Malapit lang yan. 2 hours. Ito puro kasi nungalingan ito, eh. Tapos pinagkakalat niyo yung Paran yung mega, no? Tapos tawarin niya. No? So, ganun ho yun. Diyan tumira si Ismael. Doon. Yung sinasabi sa Genesis. Ngayon, pagdating dun sa Samuel, kompleto yung Beersheba. Kayo, puro kasi nungalingan, eh. Muslim na yun. Nangyari pagkataas ng mga bagay na ito, alin? Yung nangyari doon sa mga bagay nito sa Genesis 9:21. Si isang aklat lang yan, eh. Yung ginagawa nyo kasi hindi nyo tinutuloy. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na nagkaasawa si Ismael na Ehipto at nag-ano sa Paran. Yan ang ibig sabihin niyan. Naging mangangaso ay nagkaasawa. So lumaki na yung bata. Kung 13 years old na ang tanda nung tinuli si 25 nagkaasawa na, sabihin mo si Ismael, 12 years old na dyan si 12 years old na si Isaac dyan, dahil nangyari na nga, nakapag-asawa na nga si, laman na natiling sanggol yun, nakapag-asawa na nga si Ismael, di lumaki na rin si Isaac. Kaya nga uunawaan nyo yung Bible, yung sinasabi dyan. Alam ba ng mga scholar nyo yan? Maaaring alam nila, pero baka nabayaran nyo, eh. Magkalat ng kabalwalan. Ayun, kinalat niya, puro kamangmangan. Kasi doon sa Genesis 17:10, sabi doon, kung titingnan nyo, 17, 18, 19 yan, dito start kayo dyan. Doon sa Genesis 17:10, ang sabi diyan ng Diyos, itong sinabi pa ng Diyos kay Abraham tungkol sa ingatan mo aking tipan, ingatan mo yung bini pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Itong aking tipan na inyong ingatan sa akin sa inyo, ng yung binhi, pagkamatay mo tutuliin. Ayan. Pagkamatay mo tutuliin bawat lalaki sa inyo, at kayo tutuloyin sa laman ng yung balat na masama, at ito maging tanda ng aking tipan sa inyo. At 8-day-old, at ang mga may 8 araw ay tutuloyin sa inyo. Ang bawat lalaki sa buong kalahian nyo ipapanganak sa bahay o ang binili na sa lapis yung
taga-ibang lupa rin, hindi siya yung lahi, ay panganak sa bahay at ang binili na yung salapi dapat tuliin. At ang aking tipay sasayong laman sa pinakatipang walang hanggan. At ang lalaking hindi tuli na hindi tinuli ang laman ng kanyang balat na masama, ang tango ay mahihiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. O, kita nyo. Hindi naman kayo tinutuli ng 8-year-old eh. Kaya si Kristo tinuli. Kasi ano ba siya kay Abraham? Si Pablo, Pilipos 3:5, tinuli rin. 8 days. Si Elijah, si Juan Bautista. Walang nagwiwindano sa Bible. O, ngayon doon sa Genesis, yun ang tipan ng tuli eh. Or 8-year-old. Kaya pagdating doon sa Genesis 17:24, dahil manganganak nga si Sarah eh, sisilang si Ismael, ay, si Sarah eh, sisilang si Isaac, magkakaanak eh. Nung magkain nagpatirma si Adong tawa, nasabi siya ng sarili, magkakaanak kaya siya na may 100 taon na. Manganak kaya si Sarah? Sabi gano'n yung asawa niya. Ngayon nagkaanak nga. Sinabi ng Diyos, hindi, kundi ang yung asawa si Sarah, magkakaanak. Sinabi naman sa Diyos, kay Nuari si Ismael na mabuhay sa harapan mo, sabi. Kay Ismael mo na lang ialay. Bigay, sabi gano'n. At sinabi niyo, hindi. Kundi ang yung asawa si Sarah magkakaanak sa'yo, tatawagin mo ang kanyang anak Isaac. At ay pagtitibay ang tipo sa kanya, pinakatipang walang hanggan. Alam namang sinungaling ang Diyos, si Sarah nga yan, yung asawa niya na sa Ur, Iraq yan. Si Hagar, dyan lang sa Ehipto na pangasawa. Siyempre, alin na original, yung nasa Ur, sa Iraq pa lang, asawa mo na. Tungkol kay Ismael, dininig din kita, nato, pinagpala siya. Sa aking pagpapanakin ng marami. Dumami rin naman malaking bansa nga si Ismael. Punta akin tipay, pagtitibayon kay Isaac, hindi na iaanak sa'yo ni Sarah. Kita mo na, sa tadhana ng araw itong darating. Inisipin na ako sa 18, doon sa Quran 51 niya, sablay. Binaya. Nung mataas ng pag-usap sa kanya, napaitaas ng Diyos mula sa piling Abraham. Di okay na. Sinulang naman, kanama sa mga araw yung sinabi Diyos sa kanya. Ngayon, sa 24, si Abraham may 79 na taon na ng tuliin. 99 years old. Doon sa mga hadith nyo, may 80 sa 120. Lagi ko nilalabas yun. Si Ismael may 13 taon ng tuliin. Kita nyo na. So, ibig sabihin, yung kwento ng Genesis 22, 13 years old na si Ismael. Naka nyo? Nagkaasawa sa Paran. 25 years old na, sabihin mo, nagkaasawa na, naging mga ngaso. Huwag nyo naman sabihin sanggol pa lang si Isaac. Mahiya naman kayo sa balat nyo. Alam naman, nagkaasawa si Ismael ng 13 years old. Kuha nyo na. Logic lang yan. Common sense lang yan. Kung 13 years old, nagkaasawa sa Genesis 19, sa 20, sa Genesis 21, nagkaasawa at naging mga ngaso. Di ba? Nilalaro na ni Ismael yung baby dito na si Isaac eh. 13 years old siya nung pinalayas eh, di ba? Kaya pinalayas dyan eh. Basahin nyo na lang yan. Tapos pagkayari, nakipagtipan sa balon ng Beersheba, lumaki, yan ang Diyos eh, napaka-Ismael nga naman talaga rin. At nanahan sa ilang ng Paran. Mali man na may kwento nyo, kaya hindi ako niniwalang si Allah yan eh. Satanas yan, nanloloko sa inyo. Yung Paran niya, hindi alam. Ginawa, Mecca. Di ba, Mecca sinungalingan yun. Kinuha ng asawa. Di nagkaasawa 13, nagkaasawa 13. Naging mga ngaso 13. Lumaki na nga. Ang sabi dyan, siya'y lumaki. Hindi sinabing lumiit si Ismael na 13 lang na natili. Lumaki. Sabi mo, 25 years old na. 25 years old minus 13. 12. Di tama. Ang Diyos.
Kaya sabi nung Diyos sa 22:1, matapos ang lahat ng ito. Di ba? Ayan o, sabi ng Diyos o. Yung kwento niya sa 22:1 na. Bakit sabi niyo biglang lumaki si Isaac? Natural. Nagkaasawa si ano eh. Hangpay pisi ko ah. Oh, di ba? Sa Genesis 22:1, sinabi rin ng Diyos, matapos ang lahat ng bagay na ito, sabi. O, yun po yung sinasabi na yun. Natapos yung buong chapter ng buhay ng 21. Kasi, nilagyan po ng mga number lang yan eh. Kung yan hindi nilagyan ng number, uuntindihan nyo sana. Kasi, talaga nilagyan ng number nila yan para, ang totoo niyan, isang kwento lang po yan na libro. Tuloy-tuloy. No? Kaya nga sabi dyan, yan po ang tutukan yung mga talata, ano? At nangyari pagkatapos ng bagay na ito, alin yun? Ganun na lang, may salita na lang Diyos. Ano yung sinabi niya nangyari na yung mga bagay na ito? Yun yung nasa 21. 1 to 34. Tandaan po ninyo, nilagyan po ng number lang yan, no? So, malinaw na po na kung bakit naayali si Isaac, eh, nasa 12 to 13 years old na yan. Madali lang naman. Kung 13 years old na tinuli si Ismael, lumaki, nagkaasawa, gawin yung 25 years old. O, tatakboy panahon nun, siyempre, 12 years old na si Isaac. Di ba? Subukan nyo, 25 minus 13, 12. O yun, siya na naayalay, nautusan ng bumuhat ng kahoy. Mount Moriah. Okay? So, hanggang dito na lang po at hindi naman na sumipot niya sila Ali. Marahil gusto na rin ng Diyos na pakilala ko sa inyo yan ng tama. No? So, ini-end ko na lamang po yung aking live. Marami yung panoorin yung debate namin ni Ali. Talagang napakadami hong kasinungalingan talaga ng Muslim sa mga history, genealogy, geography. Ang dami ho yan. Pati mga Bethel na yan, no? Sa Gilgal at Jericho. Pagitan ng Gilgal at Jericho ang Bethel, eh. Kahit na magmapa kayo, andyan lahat yan. Kahit sa mga old map yan, itong Ephraim at Benjamin, nandyan din po yan. Makikita nyo rin yan, sinasabi rin sa kwento yan. Yan, no? Oh, di ba? Bethel, Benjamin. Eh, di taga rito na kasi sila Pablo, kaya galit kayo eh. No? Panoorin yung debate namin ni Ali. Ito naman ang nilabas ko sa kanya. No? So, exit na natin yan. Okay. Discard. Minimize. Yan. So, malino na po ang mga Islam, ano? Yung Genesis 51, yung Genesis 18, ginaya ni Allah sa Genesis, sa Quran 51 nyo, yun na may bisita. No? Ayan, no? Yung good news si Isaac. No? Good news sa baboy, sabi. Sino ba yung good news sa baboy? Ayan, sa ilalim, oh. Si Israel lang naman yung tinutukoy, kasi malabo. Lalo mamamali kayo pagka, children of Israel, Ismael sana, tama. Eh, kaso, we gave him the good news of Isaac eh. Kasi nga, good news yung sinasabi doon sa sura kanina. Dito, sa sura 51, the good tidings of the good news. May barren luman. Kita nyo nga, ang kinukwento talaga, yung pagdating ni Isaac. Ginaya pa ni Allah yung sura 51, ano? Doon sa Genesis 18, yung bisita. Sura 51 mo yan, 24 to 29. Okay, so tayo na po ang humusga na puro children of Jacob yan. Okay, so maraming salamat po at ito naman sila Ali ayaw nang lumaban. Nakita nyo naman kung paano ko sila tinatawagan pero ayaw talaga, no? Kaya ako na lang ang nag-discuss mag-isa. Papurihin ng Panginoong Yeshua na bimili kay Yehudim. Naway maintindihan nyo na ho lahat. Ganun po talaga yun. Nakapag-asawa at lumaki. No? Ini-end ko na yung aking live at
ko na rin tawagan to. Tayo nang magsisagot. Naggrupo na lang sila. Okay. This is Arman Di Castro. Bendilador. Sasabi sa inyo sa Judas 1:25 sa ating isang Diyos na buhay. Hindi ko nila nakilala yung napatay na yan. Nasa 1 Corinthians 2:8 yan. Ayan o, basahin nyo. Sa 1 Corinthians 2:8 yun eh. Hindi na pagkilala ng sino ang pinuno sa libutan ito yun eh. Sapagkat kung nakilala sa nila, eh hindi sana yung pinakasakuran sa Panginoon ng kalwalatian. Datapat gaya na nakahula, sabi mo gano'n. Bagay nito, hindi nakita ng mata ni narinig ng tenga, hindi pumasok sa puso ng tao. Sino nga ba magkakalang Diyos ay mamamatay? At darating na taong papatay. Eh sabi ko dyan, datapat gaya ng nasusulat. Hindi raw narinig ng tenga, hindi pumasok sa puso ng tao. Alam ko yung nasa Isaiah 64 yan. 64:5 ho yata yun. O 64:6. Sa Isaiah yan eh. Yan. Yan. Yan o, nung ikaw'y bumaba sa bundok, gumuho ang iyong harapan. Sapagkat hindi narinig ng mata mula noong una. Unaulunigan mo ng pakinig. Kasi bababa naman po talaga ang Diyos. Nasa Malakay 3:1 yan. No? Talagang guguya sa sindak eh. Ibig sabihin eh, yung mga hari yan. Talagang babagsak sa hari mga hari. Sapagkat din naragi mata mula noon, unaligan mo ng pakinig. Matay nakakita. 64:4 po yun. Ano? Nasa Isaiah 64:4 yung si Isaiah lang nakakita dyan. Kaya nga sabi dyan, liban sa iyo. Kompleto po yung Bible, hulat katuparan lang ho yan. Punta kayo sa patlipasanism.com. Okay, so maraming salamat po sa mga nakapanood, nakabasa sa aking live. Bahala na ho kayo, musika. Kung sinong tawag mali. So, sa Judas 1:25, sa ating isang Diyos na tagapagligtas, sa ating Panginoong Jesucristo, sa Isaiah 43:11. Ang sabi sa Isaiah 43:11, ako, sa makatid bagay ako, Panginoon, liwas sa akin, wala na tagapagligtas, wala na. No? Ayan, sabi rin sa Lucas 2:11. Sabi nung anghel, sagat sinilang sa bahay ni David, ang isang tagapagligtas. Siya ang Kristo, ang Diyos ni David. Yung pong Kristo, hindi na po anointed dyan. Lucas 2:11, no? Angel testified do yan, no? Angel nagsabi dyan, no? Matakot Maria, sabi. Kita nyo na. Sa Lucas 1:35 po. You know? Sa Lucas 1:35. Holy thing na yan. Sumagot na may anghel. Babasa yung Espiritu, yung kapangyarihan ni Kristo. Kaya naman ang banal na bagay panganak, may tatawagin lang na anak ng Diyos yan. Tinawag lang yan na anak ng Diyos. Hindi yan anak ng Diyos. No? Dahil sa John 1:41, ang sinabi doon ni Nathaniel, sumagot si Nathaniel sa kanya, sinabi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel, ikaw ang hari ng Israel, hari ng Israel, hari ng Israel. Sabi gano'n. Ikaw daw yung anak ng Diyos, hari ng Israel. Tatawagin lang yung hari ng Israel po na Diyos. Nasa Isaiah 44:6 yan. Hari ng Israel, hari ng Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon na hari ng Israel. Parang apat, Panginoon, hari ng Israel, yung anak ng tao yan. Kanyang manunubos na Panginoon Nokbo, apat sila. Nung sabi nila, ako, ang una, ako, huli, lima sa akin ng Diyos. So, sana po makita niyo yung mga ano. Marami pa akong sasabihin sa inyo, mga kaibigan ko Muslim, dahil sa Judas 1:14-15, Diyos na ni Enoch yan. No? Hinulaan na ni Enoch, kapitong anak lang ni Adan. Si Eva at Adan, Diyos na nila si Jesus, dumating ang Panginoon kasama niyang kanyang nagsalak ng banal. No? Ganun ho yan. Sa unang Tesalonica 5:5, si Kristo lang ho ang darating, nakasama lahat ng banal. Kita nyo.
Unang Tesalonica, ay ito pala yung anak ng araw. Unang Tesalonica 3:13. 3:13, yan. Kung patibayan ng inyong mga puso, walang mapinta sa banal sa harapan ng ating Diyos at Amang si Jesu Kristo yan. Tandaan niyo yan. Hindi, wala ho. Pa rin ating Panginoong Jesus na kasama kanyang lahat ng mga banal. Yan yung sinasabi ni Pablo, yung mga Diyos at Ama na yan. Tandaan niyan. Hindi lang si Pablo yung sasalita niyan. Ito yung Luke and John, sila Peter. Buwan nga si Peter, pangalan niya si Jesus sa Acts 4 eh. Tigilan niyo yung pangalan niya. No? Tigilan yung pangalan ng Jesus niya. Sabi gano'n, pinalaan nila yung lumpong sa Acts 4 eh. Pero kung susunod sa tao o sa Diyos, sabi nga nila yun eh. Ayun, basahin niyo yun. Kasi yung pinalaan nila yung lumpo eh. Sa 13. Habang binawala sila, tigilan yun yung pangalan na Jesus niya. Kanya kasusunod sa Diyos o sa tao, sabi nila. Di ba? Ganun yan. Sa 4 ba yun? Tinagtulong-tulong mga hintil at sila Herodes. Ano po ito eh? Nasa awit 2:10 ito. Nagsita yung laban yung sa mga pinahirang, kayong lahat. Oo, ayan. Nakahula ko yan. Nagsitayo yung mga haring lupa, mga hintil. Laban sa Panginoon, laban sa kanyang pinahirang. No? Ayan, no? Nasabi na ni David yan. Saan sinabi ni David yan? Eh, dito yan sa awit 2. Yan. Sa awit 2 yan, 1:7. Bakit ang mabasin ng gugulo? Ano, isip na walang kabuluhan. Mahari sa lupang nagsisanda. Laban sa Panginoon, laban sa kanyang pinahirang langit. Sinasabi. Yan ho yan. Yung sa prophecy na yun, tulong-tulong kayo. Kaya sa 2:7, ikaw ang aking anak, may pinanganak kita. Sabi nga no. Kayo po yung ipapanganak na yan sa awit sa Acts 33, Acts 13:33 yan. Pinangako kasi yan yung mga Israelita. Sila yung magiging anak ng Diyos. Silang lahat. Kaya nga tingnan nyo sa Acts 13:33 yung katuparan ng ikaw yung aking anak na pinanganak kita. Kayo yun. Tayo yun. Acts 13:33. Pinangako sa ating mga magulang, sabi ni Pablo. Tinupad din ng Diyos sa ating mga anak. O, diba? Ang buhayin ng Diyos ang kanyang sarili sa John 2:19-22. Si Kristo rin bumuhay niya. Nagaya naman ng nasusulat sa ikalawang awit. O, awit 2:7 yan. Kay aking anak sa araw ng tinag-anak kita. Sa oras na to, pinanganak kayo ng Panginoong Jesus. Kung nakilala niyo Diyos ni Abraham, ganun po ang ibig sabihin niya. Dahil yan ang pangako sa kanila. Dinalang kayo ng mabuting balita ng pangako, pinangako sa mga magulang. Ano yun? Sila yung magiging mga tunay na binhi ni Abraham ng Diyos. Nasa Galatia 3 yan, 29. Kung kayo kay Kristo, kayo binhi ni Abraham, kasi yan ay Lord ni David eh. Sa mga pagmanaan sa pangako. Si David na tumatawag sa paano niya ako naging anak. Marami po hindi nakakilala dyan. No? So, pinapakilala ko lang sa inyo. So, hanggang dito na lamang po at i-end ko na aking live show. Muli, ating nag-iisang Diyos sa Judas 1:25, ang Diyos ng Old Testament. Wala naman taga sa pamamagitan na yan. Wala naman yan. Tingnan sa English yan. Siya na yung nasa English eh. The only wise God, our Savior Jesus Christ yan. The glory, majesty, dominion, power, both in you ever. The only wise God is our Savior. Kaya nila nilalagyan sa pamamagitan ni Jesus, dinadaya ho nila eh. Para may namamagitan pa daw. Okay. So, nakuha nyo na. Okay, so, yan po, papuri ko sa kanya yan. Wala naman ibang darating sa huling araw. So, bye-bye. Maraming pa akong sasabihin sa inyo. Sundan nyo na lang yung bisitahin nyo na yung aking video sa YouTube. Ano?
sa YouTube eh.